Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our first reading for today, tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day. Ayan. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin. I-reshuffle muna po natin. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. Kamusta po kayong lahat? Pasensya na po at late ko na pong na-upload yung isang video kagabi, but I kept my promise. I have my second reading of the day kahapon po. Okay? So, tingnan po natin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan naman po natin sa second cards kung ano po ang ating makikita sa reading of the day. Balasahin lang po natin maigi. Yan. At tingnan po natin kung ano po ang mabubunot natin sa ating second card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, tingnan naman po natin. Okay, tingnan po natin. Okay, so nakikita ko po meron pong distraction, lack of rewards, meron pong financial struggles, at meron pong nangyayaring distraction sa kanya. Distracted po ito. Maybe kulang po ito sa rewards or financial problem as of this moment. Meron po siyang iniisip, no? Choosing happiness, gusto pong maging masaya ng person na ito, pero hindi niya po makuha-kuhang maging happy because meron po siyang nadidistract siya sa isang bagay. Sudden awareness, para po siyang biglang nahimasmasan at gusto niya pong maging masaya sa buhay niya. Ngunit, may mga bagay po siyang kailangan itama sa buhay niya or nagsisisi po siya, no? Naisip niya po na meron po siyang nakikita ditong clear mind. Ano? Kailangan niya daw pong maging maliwanag yung isip niya, clear mind, at ang kanyang yung mga perception niya po sa buhay, kailangan po niyang umayos. No? At nakikita ko po na gusto niya rin po ng bagong mundo, bagong pagkakakitaan, or some of them gusto po ng bagong trabaho. No, parang gusto po nila ng bagong trabaho, bagong mundo. Yan po yung nakikita ko, no. Pero marami po ang holding on. Marami po nag-hold on sa kanya. Fear of change. Marami rin pong pagbabago, no. Natatakot po din siya sa pagbabago sa buhay niya. Hindi niya rin po sure kung ano po ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. And as a matter of fact, naguguluhan po ang taong ito. Nagre-reflect po siya. Ayan, no? Sa nakikita ko po, nagre-reflect po ang person nyo. Gusto niya pong maintindihan ano po yung mga nangyari sa kanya this past few months sa buhay niya, no? Para pong biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa buhay niya at parang gusto niya pong ayusin yung mga bagay-bagay po sa kanya sa ngayon, no? Pinagsisihan niya rin po ang paggulo niya sa buhay niya, leaving home, moving forward. Nung una po, di ba, bisit na bisit kayo dahil pakiramdam nyo ay talagang itong taong to ay bigla na lang kayong iniwanan sa ere, bigla na lang kayong pinaiyak, niloko at ginosting pa nga nung iba.
O yung iba, hindi ginosing, sinadyang saktan or sinadyang yung mga kapal ng mukha, yung garapal po sila, no? Pero this time, nagre-reflect po ang person na ito, no? Hindi niya po alam kung paano po nagre-reflect po siya, no? At hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya sa ngayon, no? Ngayon po, nagsisink in sa kanya lahat at meron po ako nakikita ditong pagre-reflect, no? Or nag-iisip po siya. Because of the distraction, ano, sa problema po, no, na ngayon mag-isa na po siyang hinaharap kasi yung pinalit niya po sa iyo ay hindi naman po kasing suportado mo, no? Gusto po niyang mag-reach out. Oh. There's this reaching out. Meron akong nakikitang pagre-reach out. Meron akong nakikitang pag may hope pa po, no, magre-reach out itong taong to sa'yo. Hindi niya lang po alam kung saan, paano magsisimula. No? Kung saan siya magsisimula, kung paano siya magsisimula, at kung paano niya po aayusin yung buhay niya. Kaya ikaw po, wag mo pong ituon palagi yung puso mo sa galit, no? Learn how to forgive. Patawarin niyo po yung sarili niyo, patawarin niyo po yung ibang tao. Sometimes po ang pagpapatawad, hindi po yan para sa ibang tao, yan po ay para sa ating sarili. Kasi sabi nga po, yung mga tao na galit tayo, no? Hindi tayo nakakatulog, gising na gising tayo, pero yung mga taong kinaiinisan natin ang himbing ng tulog, no? So kailangan po, no, para mawala yung ganyang pakiramdam, dapat po learn how to forgive. Unahin niyo po patawarin yung sarili niyo, tapos patawarin niyo po yung mga ibang tao, no? Everything happens for a reason, and sa nakikita ko po ay may mga rason po talaga bakit nangyari ito, no? Na take advantage ka rin po, no? So talagang galit na galit ka because somehow na take advantage ka, pero alam niyo po, everything, sabi ko nga po sa inyo, everything happens for a reason, no? Hindi po yan hahayaan ni Lord na mangyari kung wala yang magandang idudulot po sa ating lahat, no? Siya po ang gumawa ng ikakasira nyo, broken family, shattered dreams, pero yan po ay may rason, ano? So nakikita ko po, lalo ka pong mapapabuti, lalakas ka po sa mga susunod na buwan, maging madasalin ka lang po, kumapit ka lang po, no? At hindi ka po papabayaan ng ating Divine Universe ni Papa Jesus. Kailangan mo pong mas maging matatag sa mga susunod na panahon. Ang tao mo po ay burned out and overstress, no? So nai-stress din naman po siya, nagkakaroon po sa nakikita ko po dito, namumblema rin po talaga siya at nababurn out, na-overstress po siya. At kung akala mo po itong taong to ay sobrang saya, kung ang tao pong ito ay happy, hindi po, no? Mas malungkot din po ito talaga sa ngayon. Very disappointed ang taong ito, very disappointed, at sa nakikita ko po, okay, very disappointed po ang taong ito, at sa nakikita ko po ay very, meron pa po siyang pagka-immature, no? Very, very immature, at sa nakikita ko po ay disappointed po itong taong ito, no? Meron po ako nakikitang false success, living beyond means, no? Sa nakikita ko po ay living beyond means, at sa nakikita ko po false success, meron po siyang mga pinapakita na hindi po totoo. Meron po siyang mga pinapakita na hindi po ayon sa nangyayaring ito, no? Weakness and manipulation. Weakness and manipulation, sa nakikita ko po dito ay minamanipulate niya lang po yung sarili niya para maging happy, but the truth is hindi din po siya happy, no? Frustrated pa nga po siya, as a matter of fact, frustrated po siya, at sa nakikita ko po ay ganito po ang magiging takbo niya sa mga susunod na panahon. Pina-follow niya lang po ngayon, go with the flow siya. Akala niya po ganun-ganun lang, but the truth is hirap po ito, no? There will be joy, success, positivity, and celebration for you.
Kaya nakikita ko po mas magiging maayos ka po sa mga susunod na panahon. Siya po ay no motivation, lack of passion, kaya sa nakikita ko po ay mas magulo po ang magiging mundo niya sa mga susunod. Panay po siya frustration, group conflict. Ayan ano. So nakikita ko po ay may poor judgment. So that's it for your first reading of the day. Kaya wag ka pong malungkot. Everything happens for a reason. Just focus on yourself. At darating po ang araw magiging mas masaya ka pa po kesa sa ngayon. At ang lagi ko nga pong bilin sa inyo, sabi ko is just live one day at a time. Sinasabi ko naman po sa inyo na huwag nyo muna pong isipin kung ano yung mga mangyayari. Just live for today. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize nyo po yung sarili nyo. Huwag nyo pong bigyan ng stress ang sarili nyo. Prioritize nyo po. And one day, every day, no, pag ganyan ang ginawa nyo, one day, marirealize nyo po na okay na pala po kayo. No? Huwag po kayo magpadala kung ano man po ang sakit na nararamdaman nyo for today. Idasal nyo lang po ng indasal. At alam nyo po, isang araw magigising ka, sasabihin mo, nakasurvive na pala ako. Idasal nyo lang po, iiyak nyo lang po yan. And one day, you will be proud of yourself po. Okay? At ang lagi ko rin po sinasabi na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng ibang tao, na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po. Nandyan po yan sa dulo ng ating video. Pwede niyo po akong i-message at ako po ay sasagot sa inyo. Huwag po kayong malungkot ha. At kung hindi man po ako makasagot agad-agad because all over the world po yung nagme-message sa akin, I will try my very, very best na sumagot po sa lalong madaling panahon. Okay? God bless you all. And for those of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that dahil nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas, mga street elderly po. No? Yan po ang ating advocacy. At wag nyo din po sanang skip yung ads para mas marami pa po tayong matulungan na matatanda. Maraming salamat po sa inyong lahat and may God bless you all. And sana po tulungan nyo po ako makareach ng 20,000 subscribers. As of the moment, we are approaching 15,000 subscribers, no? All over the world. Kaya maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo. Okay? At ingat din po kayo sa lahat ng scam. Hindi po totoo yan. Ng mga magpapaano po kayo, no? Maghahanap kayo ng mga kukulam. Ganyan, hindi po totoo yung mga yan. Masasama po yan. Just surrender everything to our Papa Jesus. He will never let you down. Okay? God bless you all. And huwag po kayo malulungkot. I will be back for another set of reading. Magandang araw po sa inyong lahat and God bless you. Bye!